Hmm. Mga ka-mechanics, meron po tayong sirang electric pan dito. Dinala lang kanina. Bigla na lang daw huminto. So, dinala rito ng may-ari para ipagawa. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-repair ng electric pan. So, simulan na po natin. Ilalagay po natin siya sa R-10. So nasa R-10 na po yung ating tester. So kailangan po natin siyang i-test sa pamamagitan ng pag-check dito sa kanyang saksakan. So or plug. Ito po ay plug ng electric pan. So nakasiro po tayo ngayon kaya wala po siyang takbo. So pag pinagdikit niyo yung test rod, so may takbo po ang test rod. So malalaman natin ngayon pag may takbo po ang test rod ay umaandar po itong electric pan na to. So ito po yun. So ito po yung plug. Pinagdikit natin yung sa dalawang ng plug. So atakin natin ngayon itong kanyang switch. So 1, napansin nyo, nakita siya sa 1 pero wala po siyang galaw, hindi po siya pumalo. 2, ganun din po, wala siyang palo. 3, wala po siyang palo. So 0, ibig sabihin po maaaring sira po ang kanyang motor or sira ang kanyang fuse. So kailangan natin siyang baklasin para malaman natin kung ano ang sira itong electric pan na to. I-check natin siya with multi-tester. So simulan na po natin. So habang binabaklas po natin, ito po makikita nyo po yung likuran ng electric fan. So kailangan natin tanggalin yung kanyang mga tornilyo sa likod. Mabilis lang po ito. At matutuwa nyo na agad kung paano mag-repair ng electric fan. Ito po ay step by step para po matutuwan nyo kung paano mag-repair ng electric fan. Madali lang po ito. So, hindi na kailangan ang maraming pagtitest ng multi-tester dito sa electric fan. So, kailangan lang hanapin natin yung line 1 tsaka line 2 dito sa motor na to. Nakatas na natin ang unang takip ng electric fan. Sunod na po ay dito sa taas. Okay, kakalasin din natin ito. Ito po yung kanyang selector na nagpapatakbo sa electric fan. Kung mapapansin nyo po, ito po ay galing sa kanyang yung galing po dito po manggagaling ang line 1 saka line 2. So dalawang wire po ito. So ang isa po ay kulay blue
ito po siya. Ito po siya, kulay blue. At ang isa naman ay kulay brown. So hanapin nyo lang dito yung line 1. Ang line 1 po ay nakatap po sa, nakakabit po sa number 0 ng electric pan. So 0, 1, 2, 3. At ang line 2 naman, ito po, yung kulay blue, nakakabit dun sa, nakatap po dito sa diretso sa motor. So ito po yung papunta ko sa motor ito. Doon papunta ko sa motor. Papunta sa motor po ito. So ito po. Ito po yung sa blue. Papunta pa ako sa motor. Ngayon, itetest natin siya ngayon kung buo yung motor niya. So lalagay natin sa R times 10. Times 10 po ito. So kung makikita niyo yung tester pag pinagdikit ko yung prod, so tumatakbo siya. Ngayon ang pagtetest lang po dito ay ganito po. Ito po yung selector. So yung gray 1, ang red is 2, ang yellow is 3. So pag tinest natin dito to, yung gray which is number 1 at ang red naman is number 2, so check natin siya. So pumalo po. Gray tsaka yellow pumalo din po. Red tsaka yellow, so pumalo. So ibig sabihin sa ganitong paraan malalaman natin na yung kanyang motor ay okay. So bakit po hindi siya umaandar? So meron pa po siyang sira na dapat natin malaman. So dalawang bagay lang, motor o fuse. So posible po fuse na po ang sira nito. So i-test natin siya. Tanggalin natin ang tape. At yung tape dito sa kanyang capacitor. So ito po yung dito sa selector. Po yung sa kanyang papunta sa capacitor. Check po natin siya. Mula po dito sa may capacitor na ito. Yun po. So ito po yung capacitor. So i-check natin siya dito sa capacitor yun. Ito po yun. Tutok natin siya. May takbo po yung tester natin. Itututok natin siya dito kung may takbo. Dito sa number 1. Natakbo po siya. So, ibig sabihin okay ang motor niya. Pero pagka tinutok natin dito sa capacitor papunta rito sa line 2, ito po yung line 2 niya.
kulay blue na nakadugtong po sa motor. So wala po siyang takbo. Ibig sabihin po, sira po yung fuse niya. Ito po yung line 2. Ito po yung line 1 nakalagay sa 0. Ito naman po yung wala rin po siyang takbo. Yes, ito naman yung line 2 niya nakakapit sa motor. Diretso sa motor. Ito sa motor. So dapat ito may takbo ito. Kung maayos ang kanyang motor, ang kanyang fuse, may takbo po ito. So sa ganito pa lang, wala po siyang takbo. Ibig sabihin po, putol po yung kanyang fuse. So ang fuse po ay nandito sa thermal fuse po ay nandito sa loob ng motor. So para mapalitan mo yung thermal fuse, kakalasin niyo po itong motor na to. Nasa loob po yung thermal fuse para umandar po siya ulit. Pero sa ganung paraan, hindi na po natin siya kailangang baklasin. Kasi po, iba-bypass na lang natin yung kanyang fuse para po umandar itong electric pan na to. So, ganito lang po yan. So, kung nakikita nyo, ayan po. So, kailangan natin siyang i-bypass. So, ang pagbabypass, itatap natin siya sa ang pag-bypass po, so itatap natin siya dito sa papunta sa capacitor. So yun. So ang isa po, ilalagay natin siya dito sa line 2. So ang isa po, ilalagay natin siya sa line 2. Yan. So napakadali po. Dapat tatakbo na po yung electric fan kasi po sa pamamagitan ng wire na to, na-bypass na natin yung kanyang fuse. So kailangan po ngayon tatakbo po itong electric fan na to. Dahil naikabit na natin yung kanyang jumper or bypass po. So isasaksak po natin itong electric fan na to. Dapat po ay aandar siya. So, kasi po ang sira po na itong electric fan na to ay fuse lang po. So nakatap tayo ngayon yung ating bypass. So hihilahin ko po itong switch. Hihilahin ko po itong switch. So ilagay natin siya sa number 1 po. So umandar na po siya. Okay, kung mapapansin nyo, umaandar po siya. 2 umaandar. 3 umaandar din po. So yun po. So umaandar na po yung ating electric fan. So kailangan lang po natin maglagay ng bypass na wire. So, ganun lang po kadali mag-bypass ng fuse. So, i-connect mo lang sa line 2 saka sa capacitor sa dulo. Yun po ay aandar na ang electric fan. So, ganun lang po kadali. So, maraming salamat po. Lalagyan ko na lang po ito bypass wire. Hihinangin po sa dulo-dulo. Ito po ay tapos na po ang ating tutorial how to bypass fuse na nakakabit sa thermal fuse doon sa kanyang motor. So thank you po.